Sa lahat ng biyaya na bigay niya sa atin yung buhay, yung malakasan na meron tayo. Okay, yun napakahalaga nun na binibigay ng Panginoon. Yung puso na tumitibok, yung ating baga na humihinga. Yan ay talagang hindi nilalagyan ng Diyos ng bill. Ang dami na sana natin bayarin, no? Sa Panginoon, simula nung maliit tayo, pinanganak sa mundong ito, tayo baby, sinilang sa mundong ito, humihinga na tayo nun eh. Pangalawa, nakahubad tayo nun. Bago tayo lumabas, sinanda ng Panginoon yung ating damit, pangangailangan. Yung nanay natin, tatay natin, nag-abala yan, bumili ng alcohol, di ka pa lumalabas, bumili ng bulak, tama? Ngayon, social na, diaper, wala nang lampin ngayon. Dati, lampin lang, isiniro yung anak ko na inaabutan ng lampin eh. Nalaba ko pa siya sa ilog. Ha? Tapos pagka nakikita ko yung kalabaw, lumulublob. Yung kalabaw din, yung kalabaw doon, binabat ako yung dumi niya. Dumi yung dikit eh. Naalala ko sa Palawan kasi kami siya pinanganak sa Palawan eh. Naglalaba ako sa ilog. Kasi poso, batya. Kapag ka doon mo kukuskusin, tabi sa mga kumakain. Ando doon lang eh, di ba? Ginagawa mo, tako ilog, sabi ni Sister Nora, sa ilog maganda yan. Aamusin lang yan. Yan lang pumupunta. I-provide ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan. Simula lang tayo, pinaplano ko lang gawin ng ating mga magulang. Iba nagpaplano eh, di ba? May mga yun lalo eh, may kaya sa buhay, may mga advisor yan. Kailangan pag nag-anak ka ganito, di ba? Eh tayo mga may kaya-kaya lang sa buhay. Hindi sabihin mahirap eh. Walang mahirap sa Diyos eh. Amen? Bakit ka? Walang mahirap sa Diyos. Tama? Hindi tayo mahirap. Sabi nga sa awitin, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Kasi ito natin kahalan sa langit at mayaman tayo ron. Dito lang tayo. Sabi ni Pedro, konting tiis lang. Kasi sa langit, mayaman naman tayo. Kunting panahon na lang at babalik na tayo sa ating totoong tahanan at doon, mayaman tayo. Amen? Pero pwede rin naman tayo yumaman kung kalooban ng Diyos. At sa oras na ito, tayo magtatapik ng mga bagay na pwede natin gawin para i-prosper ng Diyos yung buhay natin. Okay? Iyon ay kung kalooban niya at kung desidido ka sa buhay mo, pwede mong gawin ito. Amen? Kaya yun yung ating topic. Key to blessings. Yan, yung mga topic natin ngayon ay pinamagatang key to blessings. Kaya pwede natin hilingin yan. Kanina, sabi ni Sister Nora, yung sakit niya, totoo po yun, may sakit talaga siya na nararamdaman. Hindi namin alam kung totoong sakit talaga yun o sakit lang talaga na nararamdaman. Kasi minsan, masakit na ulo natin, napuya tayo, o minsan naman may talagang sakit tayo. Gayon pa man, hindi pa siya nagpapacheck up kasi wala ko yung papacheck up. Yun. Kaya panalangin namin sa Diyos, Lord, kung kalooban mo na, nasa sa iyo, kagaya ni Pablo. Diba? Gusto niya lang mawala sa mundo eh. Si Apostol Pablo, si St. Paul. Bakit? Pag nawala siya sa mundo, pakinabang niya na sa sarili niya yun. Makukuha niya na yung kanyang karangalan, yung kanyang corona. Tama mo ba? Kaya tayo rin naman, bakit tayo matatakot sa ating pagkasawi, kagaya ni Pablo, eh tayo mga lahing pinili. Tama, mga grupo ng mahalikang pari. Na kapag tayo nawala na sa mundong ito, thank you Lord, kasi kukunin ko na yung karangalan ko at makukuha ko na yung inipong kong kayamanan sa langit. Kaya lang tanong, sino rito yung nag-iipon ng kayamanan sa langit? Taas ang kamay. Dapat lahat tayo, amen? Kaya kapag may nararamdaman ka, huwag ka malungkot. Lord, thank you. Kung ito man ang kalooban mo na sa buhay ko, kasi meron tayong hindi maiiwasang bagay. Tama mo ba? Ano yung una? Tumatanda tayo. Hindi, kasama yun, bro. Tama yun. Una, tumatanda ang tao. Si Nanay Lila ba, nang sinilang ganyan na edad? Diba? Baby yan, diba? Ang ganda yan ni Nanay Lila. Ang kabataan niya. Sigurado ako dyan. Kasi magaganda yung mga apo niya at saka mga anak niya. Ay, kayo nagmamana yun. Di ba? Kaya Nanay Lila. Ano, mga artistahin siguro si Nanay Lila nung bata siya. Tama mo ba, Ray? Kaya na-inlove si Tatay Lito. Palawakan natin ang Panginoon sa buhay ni Nanay Lila. Amen! Ganun yun. Tumatanda si Nanay Lila, kaya nga nagkakaroon na rin siya ng karamdaman. Hindi natin may iwasan yan. Pangalawa, nagkakasakit talaga tayo. Kaya Nanay Lila, tumanda siya, nagkakasakit.
Tayo kahit bata may sakit eh. Kasi Mikay nakaraan, may naramdaman. Tama, bata pa yan. 13 ka lang, Mikay, di ba? Ilan ka ka lang? Mukha ka pa lang 13 eh. Batang-bata, di ba? Mukhang baby pa talaga. Pero, nakaramdam siya. Nag-prayer po siya sa GC. Kayo po ba? Di ba tama po? Oo. Dahil hindi natin may iwasan yan. Kaya, kagaya ni Pablo, kung loobin na ng Diyos na kunin buhay natin, salamat sa Panginoon kasi kukunin ko na yung karangalan ko. Pero sabi ni Pablo, nakikita niya yung mga kapatiran niya mukhang hindi pa yata, Panginoon, kasi kung sakaling mawala ako, baka magkanya-kanyang takbo yan. Kagaya ni Jesus nung hinuli, kanya-kanyang takbo yung mga disipulo niya, di ba? Ganon din naisip ni Pablo. Parang hindi pa ata pwede silang iwanan. Kaya sabi niya, gusto ko na rin mabuhay. Pwede din natin hilingin yun. Tandaan natin naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Si Kayas, panahon niya na. Pumunta si Isaiah sa kanya, maghanda ka na, kukunin na ng Diyos yung buhay mo. Si Isaiah ba yun? Tama po ba? Sa ready? Kukunin na ng Diyos yung buhay mo. May taning na kasi yung buhay niya, meron siyang bukol na hindi gumagaling. Okay? Kumbaga sa atin, cancer, cyst, parang gano'n. Tumor, parang gano'n. Maganda ka na. Kasi si Kayas, hindi pa siya handa sa kanyang kamatayan. Nag-pray siya nang marugdog sa Panginoon. Panginoon, sabi niya gano'n, naglingkod ako nang may katuwiran sa iyo. Yun. At dininig siya ng Diyos at dinagdagan ng 15 years pa yung buhay niya. Kaya pwede natin hilingin yun. Sa ating buhay, kung sa tingin mo, Panginoon, nakikita ko pa po yung nanay ko, mukhang kailangan niya pa ng tulong, yung tatay ko, yung kapatid ko, yan, yung kaibigan ko, yung kapatiran ko, yung church, dagdagan mo pa yung buhay ko. Pwede natin gawin yun sa Panginoon, okay? Kaya tama yung ginagawa ni Nanay Lina. Kahit may nararamdaman siya nagpe-pray. At ang Diyos gagawa ng paraan niyan, patatarantahin niyan si Kian, mag-aalam yun. Alam mo, Mercury. 24 hours na Mercury. Yan, maghahanap yan. Gagamit yan ng tao para sa iyo. Si Brother Arnold, ilalabas yun yung naiipon niya. Ibili ng gamot. Tama? Ganun yung Panginoon kapag kumilos. Kaya mag-pray lang tayo. Ang mahalaga nun, ano man yung nararamdaman natin, maging masaya tayo at may pananampalataya sa Kanya. Normal yung takot ka, okay lang yun, pero huwag kang panghinaan ng loob at lagi mo yung i-cast out. Kasi ang takot, hindi nalulugod ang Diyos yan sa takot. Kailangan maging masaya ka. Palitan mo yung takot ng saya. Okay? Ng positibong bagay. Okay? Huwag ka matakot. Pag ako ang kasama mo, sabi ni Jesus, sino ang manatakutan mo? Amen? Ayaw mo ba ba yun? Makakasama mo na si Jesus? Ayok na akong bastor, bato ba ako, di ba? Hindi, ibig sabihin lang doon, sino ba gusto mo makasama? Tatay mo o si Jesus? Si Jesus, kasi safe ka pagka nasa panig ka lang ni Jesus, di ba? Pero pwede ka naman humiling. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Meron kapangyarihan sa panalangin. Okay? Kaya sa ating buhay, kung ano man yung mga nararanasan natin sa ating buhay, pwede natin yung hilingin sa Diyos. Maging yung mga biyaya na gusto nating makuha sa ating mga buhay. Kaya ngayon, pag-aralan natin yung mga bagay na pwede natin gawin para tayo mapagpala. Kaya ang susi sa mga biyaya, sabi rito, key to blessings. Ang susi sa mga biyaya, tama ba yung Tagalog natin? Hawig naman, no? Okay. Yan. Key to blessing. Ang susi para tayo mapagpala. Okay. Ang key question, what are the keys to blessing? Yan. Ano-ano ang mga susi sa pagpapala? Kaya kung meron kayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng mga awit, chapter 1, verses 1 to 3. Yan. Aklat ng mga awit, chapter 1, verses 1 to 3. Tayo ay lahat ay tumayo. At kung meron tayong mga Bible, sabay-sabay natin basahin. Awit, chapter 1, verses 1 to 3. Sige, Brother Niron. Lagay mo dyan. Awit, chapter 1, verses 1 to 3. Okay? Yan. Asa na? Wala. Yun. Yan. Okay. Verse 1. Sabi rito, mapalad. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh.
binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy na sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang mapagpala at iyong binigay na sa amin upang kami, Panginoon, ay sama-samang makinig, mag-aral, Panginoon, sumamba maghandog sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman ngayong umagang ito, Panginoon, patnubayan mo kami. Mangyari ang iyong kalooban, ang iyong salita, Panginoon, ay pumasa amin upang hindi namin malaman ang iyong kalooban na dapat namin gawin, Panginoon. Ikaw ang maparangalan, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lang maluwalhati. Maliban doon, wala nang iba. Maging ako man, Panginoon, bilang yung tagapagsalita, itago mo po ako sa likuran. Ikaw ang makita, ikaw ang may taas, ikaw lamang at wala nang iba. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Purihin ng Diyos. Ito yung mga susi sa pagpapala. Pero iisipin mo, parang layo ng awit, Pastor. Pero okay lang yan. Ang sabi rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya, yung taong nakikinig sa Diyos o hindi nakikinig sa masama, ang gawain niya, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan, sa salita ng Diyos. Yung mga taong hindi nakikinig sa masama, ang rule niya sa buhay ay sumunod sa salita ng Diyos. Kautusan ng salita ng Diyos. Okay? Ni Yahweh. At hindi lang yun, sinusunod niya, binabasa niya yun, binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen! Sabi mo sa 3 verse 3, ito lang sa akin, verse 3, pero nilatin natin yung tatlo. Okay, kasi related din naman. Sabi nito, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Ito yung mga taong sumusunod sa Diyos, sabi rito. Ang kagaya niya ay isang punong kahoy na nakatayo o nakatanim sa tabi ng batisan. Ano ba yung batisan? Ilog yan, tubig yan. At kapag isang halaman o puno ay nasa tabi nun, ano yun? Malusog yun. Kasi meron yung tubig. Tama mo ba? Kaya inahalin tulad yung isang taong sumusunod sa Diyos na parang isang malabong halaman na nakatanim sa source na tubig. Amen? Na laging dumadalo yung tubig at malaya siya nakakakain anytime. Hindi siya nagugutom, hindi siya nakukula, kaya masigla ang kanyang pangangatawan. Sa buhay natin, ganun din yun. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Laging sariwa ang pakiisip at alam yung mga bagay na dapat niyang gawin. Ganun yung mga tao sumusunod sa utos ng Diyos. At hindi lang yun, ano man ang kanyang gawin, ano man ang kanyang desisyon, ano man ang kanyang layunin, ano man ang kanyang gustong gawin para sa Diyos, siya ay nagtatagumpay. Amen? Kaya, dapat ganun tayo, mga puno na parang nakatanim sa gilid ng batisan. Okay? Kaya ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos o sa salita ng Diyos ay napagpapala ng Diyos. Okay? Kaya dapat natin malaman yan. Key to blessings. Katulad niya ay punong kahoy na nakatanim sa batisan. Gusto niyo ba yun? Lagi kayong sariwa at lagi namumunga. Okay? Lahat ng mga pangangailangan natin, nakukuha natin, ano man yung gusto mo, plano para sa gawain ng Panginoon, nagagawa mo. Okay? Ano man yung mga pangarap mo, nakukuha mo. Gusto niyo ba yun, mga bagay na yun? Siyempre, sino bang ayaw nun? Kaya ituturo natin kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin para sa mga biyayang ito. Amen? Key to blessing. Awit 100, Awit chapter 1 verses 1 to 3. Kaya ito, what are the keys to blessing? Number 1, okay, sabi rito, ang unang bagay na dapat nating malaman na susi para tayo ay mapagpala, sabi rito, ayon sa ating binasa, sabi rito, sa halip kasiyahan niyang sunod sa kautusan, binubulay-bulay niya ito, araw at gabi. Kaya unang bagay, kung gusto natin maging kagaya ng puno na talagang yung makakailangan niya ay laging nakukuha niya, o lagi niyang nagkakaroon siya ng biyaya, okay? At lahat ng bagay na gusto niya, kung alam ba, sinabi nila, hindi niya dapat problemahin yung gamot. Tama kasi, meron ako niyan, nakaprepare na yan para sa akin. Okay? Sa literal.
Okay? Hindi ko dapat problemahin yung kuryente, tubig. Nakaprepare na yan. Bakit? Kasi sumusunod siya sa panuntunan ng Diyos. Okay? At para siyang puno na sa tabi ng batisan. Kaya pwedeng mangyari sa atin yun eh. Kung yung mga bagay na itong pag-aaral natin ay gagawin natin sa ating mga buhay. Kaya kasi tayo nakakaranas ng mga suliran sa totoo lang, may mga bagay na hindi tayo nagawa sa harapan ng Diyos. Kaya yung plano ng Diyos sana sa atin sa Jeremiah 29, batid kong lubos ang plano para sa inyo. Jeremiah 29:11, Brother Neron. Ang totoo, ang Diyos ay nagpaplano sa atin ng mga mabubuting bagay. Okay? Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sa English, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and hope. Amen? Ay talaga ang plano ng Diyos. Kaya lang kasi tayo ang namimili ng plano natin sa buhay. Kaya nagiging aeroplano tayo na lumalanding. Amen? Kaya ganun tayo. Kaya kung minsan talaga nagpak yung buhay natin ako, minado ko, palpak talaga ako eh. Kaya hindi ko na rin sinisisi yung sarili ko kung ba't nangyayari ito. Kasi ako ang pumili. Yan. Kaya kailangan natin maging humble at matuto ngayon. Kaya sabi ng Diyos, kapag narinig mo ang tinig ngayon, ang iyong puso'y huwag mong patigasin. Kaya sa oras na ito, kapag narinig natin, at siguradong naririnig na natin ngayon ang tinig ng Diyos. Isa lang ibig sabihin nun, huwag natin patigasin. Gawin na natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya unang bagay para tayo mapagpala ng Panginoon o makuha ang pagpapala ng Panginoon, sabi dito sa Awit chapter 1 verse 2. Sabi rito, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Kaya number 1, we need to meditate the Word of God day and night. Tama ba? Meditate the Word of God day and night. Joshua 1:8, sabi ron, Brother Neron. O ba? Dapat magkaganon. Click agad yung mga high-tech kapag pray natin. Kaya kailangan natin mapagpala sa ating mga buhay para magkaroon tayo ng mga high-tech na gamit. Yan. Sabi rito, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagulay-gulayan mo iyon, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa gayoy, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen? Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos na yan? Amen dapat. Bakit? Sino ba ang Diyos? Ang Diyos, si Yahweh, si Jehovah. Kapag meron siyang bagay na sinabi, tiyak niya itong gagawin sa ating mga buhay. Kaya panampalatayaan natin yan. Okay? Kaya unang hakbang para sa ating mga pagpapala, we need to meditate the Word of God day and night. Ngayon, tanong, sino dito yung nagbabasa ng salita ng Diyos araw at gabi? Taas kamay, yung totoo. Araw at gabi. Pagising niya sa umaga, pagmulat pa lang ng mata niya, thank you Lord. Tapos, syempre natural, naiihi ka muna. Tapos pagbalik mo, may time na hindi ka na makakatulog nun eh. Yung iba ang iniisip, parang may aswang ata dito, kasi tumayo yung balahibo ko eh. Tama, may ganun eh. Hindi ka na nakakabahan ako, ang gulo na ng isip ko. Mali na yun, okay? Tandaan nyo, kapag hindi na kayo makatulog sa madaling araw, siya ang sinasabi ng Diyos sa'yo, magbasa ka ng Bible. Okay? Meron diyang guardian angel na nagbabantay sa'yo. Pansin nyo ba kapag sa Bible nakakita sila ng anghel, nakikilabutan sila, iba nahihimatay pa. Kaya ganun ang presensya ng anghel. Kapag nagising tayo sa madaling araw, isipin mo, andyan yung guardian angel mo, binabantayan ka sa mga hukbo ng mga pangyarihan sa himpapawid. Amen? Kaya isa lang ibig sabihin nun, nakaready na yan para kunin yung panalangin mo ihatid para sa Diyos. Sa banal na kasulatan, ang mga angel natin nasa tabi ng Diyos. Kasi nahatid yan yung panalangin natin. At kay Daniel naman, kaya hindi natugon yung panalangin niya, hinadlangan siya ng King of Persia, ng angel na pinuno sa Persia. Kaya kasi sa pag-aaral, bawat himpapawid may mga hukbo dyan. Halimbawa, Philippines, may hukbo dyan ng mga spiritual na fallen angel na naghahari sa himpapawid. At kung tayong Pilipino, natural, yung angel natin, Pilipino punta niyan. Ibang tao rin yan. Sa Amerika, wala ka doon. Kung nasa Amerika ka doon, pupunta yun.
Kaya mayroon niyang hukbo, nakikipaglaban sa angel natin. Yun yung nangyari kay Daniel. Na-pray siya at ilang days yun? 21 days ba yun? Hindi siya tinugod sa kanyang dalangin, pero hindi dahil hindi siya tinugod, kundi na-stranded yung kanyang angel, nilalabanan ng King of Persia, natatalo sa digmaan kasi hukbo ng makapangyarihan, pinuno. Mga malalakas yan, kaya kinailangan niya si Miguel, the host ng mga anghel na mandirigma. Commander-in-chief sa pag-aaral nga, sabi, si Miguel ang pinaka-pinuno ng mga mandirigmang anghel sa langit. At nagtagumpay si Miguel, kasi malakas si Miguel eh. Kaya naihatid kay Daniel kay panalangin. Okay? Sa panahon ng aklat ng Daniel yun, mababasa natin. Kaya ganoon din sa atin, buhay ngayon. Tandaan natin. Kaya kailangan natin manalangin. At paano natin gagawin yun? Paano natin malalaman? Kailangan natin makita yun sa banal na kasulatan. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, malalaman ba yung istorya na yun? Na ganun pala yung sistema ng aking buhay. Kaya pala kailangan kong alamin pa yung mga kapangyang na bagay na mangyayari sa spiritual at nagaganap na dapat alam ko kasi ako'y anak ng Diyos. Tatay ko, daddy ko si Jesus, daddy ko ang Diyos Ama. Kapatid kong pangalan si Jesus, daddy ko ang Diyos Ama. Dapat alam ko yung mga nangyayari sa mundo namin. Amen? Naniniwala ba kayo hindi ito ang ating mundo? Tayo mga estranghero lang ng mundong ito, kaya dapat tayo nag-iisip ng mga spiritual na bagay, hindi ng mga makalupang mga bagay. Amen? Kaya sabi ng Galatians, ituunin niyo ang inyong mga isip sa spiritual. Lumakad kayo sa espiritu. Huwag sa mga bagay na nandito sa mundo na nauubos. Amen? Kasi tayo mga estranghero lang ng mundo, hindi tayo taga rito. Kaya pero pwede rin natin makamtan yung mga bagay na naririto sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At pangako niya yan sa Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo, sabi ron, ang nakasaad doon, sa gayon, buhay mo, sabi ron, Brother Neron, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya sa mga nag-aaral, kung gusto niyong magtagumpay sa inyong pag-aaral, sa inyong pangarap sa buhay, meditate the Word of God day and night. Amen? Nakakapagpatalino yan sa totoo lang kasi dyan lang kinukuha yung batas ng tao. Kapag naging master ka sa salita ng Diyos, para kang abogado, daig mo pa ang abogasiya. Ang mga doktor, daig mo pa yung mga doktor. Kasi kaya mong magpagaling ng may sakit kahit wala kang paraparnalya. Wala kang, hindi, stethoscope ba yun? Yung, sige, hinga. Diba? Hindi mo na kailangan gumanon. Kilala ka agad ng evil spirit na sakit na nasa kanya. Lumalapit ka pa lang, nagmamakaawa na yan. Kapag full ng banal na spirito. Kagaya ni yung evil spirit. Kilala ko si Pablo, kilala ko si Pedro. Isa kasi gusto niya palayasin yung ginaya niya kasi yung mga alagad ni Jesus nagpapalayas ng masamang spirito Okay? Gusto niyang palayasin yung masamang spirito. Teka, kilala ko si Pablo, kilala ko si Pedro. Sino ka ba? Ang nangyari, binugbog siya. Siya yung binugbog Hindi siya kilala hindi naman siya nagbabasa ng Bible siguro. Tama? Hindi siya nagpepre. Nakita niya lang, papagaling ng may sakit sa pangalan ni Jesus. Gagayain ko to. Di ba? Kilala siya ng evil spirit. Si Pablo kilala, si Pedro. Bakit? Binubulay-bulay niya yung salita ng Diyos, yung kautusan, panahon na yun. At di lang yun, naglalaan sila ng time sa prayer. Alas 12 ng tanghali, umakit sila sa rooftop. Alas 3 ng hapon, sa rooftop ng bahay, nagpipray. Lumuluhod. At hindi kagaya ng prayer natin yun ilang minuto lang, 30 seconds. Hindi! Ang prayer nila, 3 oras. 1 oras pinakamababa. Ang sabi ni Jesus, hindi ba kayo pwede manalangin kahit 1 oras lang? 1 oras na nga lang Pero mahaba na nun. Kaya sa Bible School, tinitrain kami. Una, 30 minutes. Dire-diretso prayer. 30 minutes, mahaba na yun. Di ba? Para sa atin. Kaya ba, opening prayer ko lang, naantok na di ba? Iba, opening prayer dito yung kapatid, medyo humabang konti. Ikaw dyan. Kasi minsan, opening prayer na, ikaw pa inaantok Na-experience yun? Nagpe-pray ka, inaantok ka? Di ba? Na-experience na. Sister Mikay, lead the opening prayer. Kulang sa tulog. Habang nagpe-pray. Di ba? Inaantok. Na-experience ka din yan hindi tayo train.
Kaya kailangan natin i-train yung sarili natin, higit sa lahat sa pagbabasa ng Word of God. Amen? Kaya, para gusto natin tayo magkaroon ng blessing, sabi ng awit, yung isang puno na nakatanim sa gilid ng batisan, para yung lahat ng bagay ay nakukuha niyan. Bakit? Kasi lahat ng source ng biyaya ay nandoon sa tubig kasi puro siya eh. Amen? At ilahalin tulad din yung mga tao na laging nagbabasa ng banal na kasulatan. Sa halip, kasiyahan niyang sumusunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi, sabi ng awit chapter 1 verse 2. Kaya tayo, kung gusto natin mapagpala, magbasa tayo ng Bible. Sa kabataan, kung gusto nyo matupad ang inyong pangarap, magbasa kayo ng Bible. Okay? Para higit sa lahat, gabayan kayo ng Diyos at maging matagumpay ang inyong buhay. Pag ang Diyos kasi ay nagplano sa buhay nyo, kaya ng Jeremiah 29:11, siguradong tagumpay talaga yon. Okay? Kapag ang tao naman nagplano, hindi mo alam yun. Maaring ngayon ka lang magtagumpay. Tama po ba? May mga taong biglang yumaman eh. Tapos isang iglap lang, nagpakumatay. Tama po ba? May mga ganong tao. Kasi yung sila gumawa ng sarili na hakbang, hindi yung Diyos. Pero pag Diyos ang nagplano, matindi yun. Gagamitin ka ng Diyos sa lahat ng bagay. At ang napakasayang bagay na mangyari yun. Kasi bakit? Pinaglilingkuran mo yung Diyos na may lakha ng lahat ng bagay. Amen? Kaya nawa, unang bagay na dapat natin tindahan para tayo lubos na mapagpala na sinasabi ng awit, meditate the Word of God day and night. Amen? Kaya Joshua 1:7, basahin na rin natin, Brother Miron. Joshua 1:7. Kapit mo lang kanina sa Joshua 1:7. Yan. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan, ang salita ng Diyos. Kasi paano masusunod kung hindi mo binabasa yung Bible? Tama ba? Kaya, kautusan, ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway ni anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Kaya kung susundin natin ang buong salita ng Diyos, kagaya ni Joshua na binili na ni Moses, kasi yung kautusan dyan, yung kay Moses, yung Pentateuch pa lang ang panahon eh. Okay? Yun eh. Yung kautusan, yung Ten Commandments. Kaya sa atin ngayon, yung salita ng Diyos. Kapag sinunod natin ito, kagaya niya, sabi rito, magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Okay? Saan ka man makarating, ano man ang iyong ginagawa, magtatagumpay ka sa iyong buhay. Ang key, magbasa ka ng Bible araw at gabi. Amen? Kaya sa mga kabataan, i-encourage natin ito. Hindi lang sila, lahat tayo. Nagbabasa dapat ng Bible araw at gabi. Dapat meron tayong panahon sa pagbabasa ng Bible. Okay? Kapag binibigyan natin ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, mahalaga sa atin ang Diyos. Kapag wala tayong panahon sa pagbabasa ng Bible, ibig sabihin, hindi sa atin mahalaga ang Diyos. Tama po ba? At pinakamahalagang bagay na dapat nyo malaman, kapag nagkakaroon ka ng desire sa iyong puso na gustong-gusto mong basahin ng Bible, higit kang magalak. Bakit? Talagang malapit ka sa Diyos. At malapit na malapit ang loob niya rin sa iyo. Amen? Kasi kapag wala kang nararamdaman gano'n sa salita ng Diyos, kabahan ka naman ng konti. Baka naman, itchapera ka sa Diyos. Mahirap yun. Amen? Kasi wala kang panahon yan eh. Parang hindi ka nasasayahan eh. Wala nagkukumpik sa'yo. Wala sa'yo kapatid. Wala nagpapaalaga sa'yo. Tapos sa sarili mong buhay. Wala lang. Parang, andyan lang yung Bible. Tapos kung makita ka ng Bible, tatapo mo lang gano'n. Ako hindi. Pag nakita ng Bible, ayoko siya yung natatabunan eh. Inaano ko siya eh. Inaangat ko, tapos nalagay ko sa patungan na hindi siya Kasi sa isip ko, mahalaga yon salita ng Diyos. Kahit hindi ko pa siya babasahin, pag nakita ko, Bible to Kaya alam ko to, ayoko siya yung natatabunan, nalalagyan ng mga damit. Ayoko lang gano'n. Sa akin lang yun Yun yung pananaw ko, yung aking ginagawa. Mahalaga kasi sa akin ang salita ng Diyos. Yan. Talaga nilalagay ko siya sa patungan, tapos ayoko siyang kung ano-ano lang nangyayari sa kanya. Pinapahalagahan ko siya. Sa akin, iba naman sa inyo. Depende yun sa inyo kung ano yung pagtingin nyo sa kanya. Kasi ganun ko kung paano pinapahalagahan yung salita. Napakahalaga para sa akin. Kaya binabasa ko talaga siya.
Kasi kung pinapahalagan ko nga siya, yung nilalaman niya, na-excite ako lalo kung ano yung sasabihin ng Diyos sa akin. Amen? Kaya nga nagugulat ako minsan. Ang layo na ng oras, gaya yan, 11:10 na. Mama, lagpas na naman tayo sa oras. Kasi, ang daming gustong ituro ng Diyos na gustong sabihin ng aking labi. Dahil sa nababasa ko sa banal na kasulatan palagi. Okay? Kaya, bawat marinig ko nangangaral ng salita ng Diyos, pinakikinggan ko yan. Kasi, baka maaaring may gustong sabihin din sa akin ng Diyos. At pag narinig ko isang bagay, isang talata, binubuksan ko na naman ng banal na kasulatan. Chinecheck ko kung tama. Kasi alam ko na may sasabihin ng Diyos sa akin. May dadagdag sa kaalaman na napulot ko sa Kanya na ibinibigay din ng Diyos sa akin. Kaya ganun dapat natin. Kaya unang bagay, tandaan natin, para tayo mapagpala sa ating buhay, pwede natin kasi yun gawin din sa buhay natin Hindi bawal yun pagpapala Pwede natin kunin yun sa Diyos Ang Diyos tatay natin May-ari na lahat ng bagay. Kaya lang, tayo kasi ang magdidesisyon at gagawa din sa ating mga buhay sa tamang desisyon na dapat natin gawin. Kaya tamang desisyon, bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Meditate the Word of God day and night, number 1. Amen? Kaya nawa, lahat tayo sa ating buhay, magkaroon ng laan na oras, panahon sa pagbabasa ng Bible, sa umaga, pagkagising, sa madaling araw, bahala na kayo kung ano yung bagay na malaya kayo. Ako kasi sa madaling araw, alas 3. Pero kapag nagising ako ng alas 12 ng madaling araw, sa iba kasing pag-aaral nila, sa mga kasama ko sa Bible School, sabi nila, maganda mag-pray 12. Sabi nila. Ay iba naman 3 kasi ito yung time mo kay Jacob. Tama, yung kipagbuno sa anghel. O balawang wala namang specific na oras, pero hindi naman masamang makinig sa kanila. Bahala ka na kung ano yung conviction ng Diyos. Kaya ako kasi, pag nagising ako doon, aalala ko yung mga sinasabi nila, tapos number 1 na konsepto ko agad, kailangan ko magbasa ng Bible pag nagigising ako ng madaling araw. Kaya sinasama ko yun, pangalawa, pinagpe-pray na ako. O, pinapahalagahan ko rin sinabi nila at sinusubukan ko. At epektibo naman nangyayari. At nakikita ko naman sa iglesia natin, yung mga pinapanalangin ko ay talagang nangyayari. Lalo na sa ating mga gawain din dito. Amen? Kaya kung gusto nyo ma-experience din yun, yung mga nakikita kong ginagawa ng Diyos sa aking panalangin, gawin nyo yun. Yung pagbabasa ng Bible, day and night, sa umaga at bago matulog. Kahit isang chapter lang, 3 chapter, ako kasi 5 chapter sa isang araw. Pero kapag ano lang inuumbig ng Panginoon, 3 chapter, minsan 1 chapter din. Pero ang standard ko talaga, 5 chapter sa kada basa ko. Sa inyo naman, bahala kayo. Kung ilang chapter, kung gusto nyo 10. Kaya lang dapat, intindihin nyo yung binabasa, yung hilingin nyo sa Diyos, nagabayan kayo at maunawaan ninyo yung binabasa. Amen? Tapos nyo tsaka kayo manalangin. Amen? Kaya unang bagay, para tayo mapagpala, magbasa na tayo ng Bible. Tandaan natin, day and night. May pagkakataon pa tayo ngayon humiling sa Panginoon. Walang mga biyaya na pwede natin tanggapin sa susunod na bukas. Kalimutan na natin yung nakaraan. Harapin natin yung nakalaan ngayon. Kaya ang sabi ng Bible, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, yung puso mo huwag mong patigasin. Gawin mo na yan. Kasi bukas, baka hindi mo na magawa yan. At panibagong consequences na naman ang haharapin mo. Tama ba? Kasi tayo gumagawa ng mga bagay sa ating mga buhay, sa ating mga maling desisyon, may mga nakaakibat na mga bagay na mangyayari dyan. Sa mga tamang desisyon mo naman, nakatakda na yung mga bagay na mangyayari sa dyan. Kaya isa lang ang iniintay ng Diyos, yung desisyon mo kung pakikinggan mo siya o desisyon mo na susuwayin mo siya sa desisyon mo ngayon sa buhay mo. Amen? At ang tamang desisyon doon, bumalik ka sa banal na kasulatan. Meditate day and night the Word of God. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya salamat. Unang bagay, salamat sa Panginoon. Unang hakbang para mapagpala. Kasi alam natin, gusto natin yan magtagumpay pagdating ng panahon. So, simulan natin sa atin. At pag nakita ng mga anak natin, yung ginagawa natin, gagayahin tayo niyan. Tama ba? At tayo naman na wala, mga malalaki lang ngayon, hindi natin nagawa yan dati, kaya hinaharap natin yung mga consequences natin ngayon. Salamat sa Panginoon, meron tayong tinatawag na kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Pray ka, hindi ka ng tawad. At Lord, magsisimula ako sa araw na ito. Mag-pray ka ulit sa Panginoon.
kasundo ka sa Panginoon. Lord, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Hari Panginoon. Loobin mo na sa lahat ng pagkakas, lagi akong mauhaw sa iyong salita. At syempre, manindigan ka doon. Sabi ng Santiago, hindi tatanggap ng pagpapala ang mga tao pabago-bago ng isip na hindi alam ang kanilang gagawin. Kaya kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa Diyos, panindigan mo yun. Ipakita mo sa Diyos na seryoso ka. Kasi Diyos yun eh. Si Mayor ba pagkaharap mo, pagka may sinabi kang bagay, hindi mo gagawin? Hindi, di ba? Kasi Mayor yun eh. Alam pa kaya yung Diyos na kausap mo? Amen? Kaya may pagkasundo ka sa Diyos at sinsiruhin mo yung iyong pag-ipagtipan sa Kanya. Dapat totoo yun. Amen? Meditate the Word of God day and night. At marami ka pang bagay na matutuklasan para gawin, para ikaw ay mapagpala. Amen? Pangalawa, give tithes and offering. Napakahalaga dito. Ito yung nakakalimutan natin sa ating buhay at takot na takot tayong ibigay ito. Malakias 3. Brother Miron, Malakias chapter 3, verse 10. Malakias 3:10. Tithes. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong makaisampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masagalang pagpapala. Okay, tithes. Pastor Bay, tithes, ito ay bahagi ng Diyos. Malakias 3:6. 6, Brother Miron. 6. Sabi rito, ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. 7. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo paano kami na manunumbalik sa inyo. Ang tanong ko naman ay matuwid ba pag nakawal ang tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Hindi alam na sila pala ay nagnanakaw sa Diyos. Hindi natin alam. Lord, paano kitang ninakawan? Spiritual ang Diyos. Kung may kayamanan ng Diyos, spiritual din dapat. Paano kung ninakaw yun? Yun pala, hindi nila alam kung paano, ano ba yung nagawa naming mali. Hindi nila alam kung ano yung sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi ng mga handog, 9. Yung 10% ng mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. At 10. Sabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan, ng church yan. Subukan ninyo ako. Subukan mo lang, sabi ng Diyos, subukan mo lang gawin yan. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masagalang pagpapala. Sino nagtatahit sa tanong? Taas ang kamay. Si Brother Daniel. Isa. Si Brother Rudol. Dalawa. Hindi natin alam. Pero, kagaya nila, hindi natin alam. At ngayon, alam na natin. Kaya minsan, tataka tayo, dumaranas tayo ng paghihirap sa buhay natin. Kasi yung para sa Diyos, hindi talaga natin binibigay. Napakaliit na porsyento na para sa Diyos kumpara sa laki ng benepisyo natin sa Diyos. Amin mo ba? Yung buhay, yung tibok ng puso, yung ating baga na humihinga, supply lahat ng Panginoon. Di lang yun. Provided niyo yung pangangailangan ng iyong mga anak, yung pangangailangan mo sa pag-aaral, binibigyan ng trabaho yung magulang mo. Tama ba? Yung sakit na karamdaman mo, pinapagaling niya. Tama po ba? Iniingatan ka saan ka man magpunta kahit na nagkakamali ka paminsan-minsan, yung trabaho meron ka. Alam mo ba na lahat ang Panginoon ang nagbigay niyan? Tama ba? Amen. Wala kayong dapat angkinin sa mundong ito. Hubad akong isihilang sa daigdig, sabi ni Job. Hubad din akong babalik sa alikabok. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Kukunin ng Diyos ngayon yan. Ano kaya? Magagawa mo sisihin ng Diyos? Kaya ang tanong ko naman, at sabi ng mga tao, ano po nagawa namin mali? Bakit kami nahihirapan? Sabi dyan eh. Ang tanong ng Diyos, nagawa niyo pang magreklamo, hindi niyo alam yung maling ginagawa mo? Tama po ba? Ang tanong ko naman, matuwid pang bakit kayo nagreklamo sa
nahihirapan. Meron pa yung ginawa niyong tama sa buhay niyo. Bakit kayo ako pinaghahanapan? Sabi ng Diyos dito eh. Ngayon, ano po yung ginawa namin mali? Ay, hindi niyo alam. Yung akin eh, 10% na dapat na sa akin, napakaliit na bagay na dapat binibigay ninyo. Tama ba? Magkano 10% ng 100? Kung may 100 ka, magkano bibigay mo? 10 pesos. O, 10 pesos. Pero kung yung totoo meron ka lang 100 offering, anong bibigay mo? 50. O kaya 20. Tama ba? Mas malaki eh. Ba't di maibigay 10 piso? Hindi kasi seryoso. Hindi alam na para pala sa Diyos yun. Kagaya nila. Amen? Eh ngayon sinabi na ng Diyos, alam na natin. Kaya dapat ibigay natin yung 10% niya. Para tayo ay buksan ng Diyos ang bintana ng kanyang mga bintana ng kanyang kaharian. Sa isang bahay, ano yung pinakamarami? Bintana o pinto? Hallelujah! Bintana! Amen? Hindi pinto! Kasi pagka sa pinto, hindi kasi yung pagpapala. Kaya kailangan buksan yung mga durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Amen? Kaya lang hindi tayo naniniwala sa Diyos. Kahit na alam natin ang Diyos ay noon kahapon at magpakailanman. Hindi tayo naniniwala sa kanyang hamon sa atin. Amen? Na kaya niyang gawin, masagana yung buhay natin kung tayo ay nagbibigay ng 10 bahagi. Amen? Kulang yung ating pananampalataya. Mahina yung ating pananampalataya, paniniwala. Yung paniniwala natin nasa salita lang, wala sa gawa. Amen? Pero dahil napakinggan na natin ang salita ng Diyos, huwag na tayo tumulad sa mga tao doon. Lord, paano ba namin nasasaktan? Paano kami nakakapagnakaw sa iyo? Hindi natin alam. Ngayon, alam na natin. Na meron walang porsyento yung Diyos sa atin. Halimbawa, Pastor, paano pag wala naman akong pera, bibigay lang sa akin ng pagkain? Alam niyo ba sa pag-aaral, huwag lang kayong ma-open sa mga pagtuturo natin kasi ito yung totoo. Binigyan ka ng bigas. Magkano 1 kilong bigas? 40. Magkano 10% ng 40? 4. Malaki ba yung 4? Yung 4 pesos, malaki ba yun? 4 na piso. Itatabi mo yun. Ay Lord, thank you po sa bigas na binigay mo. Kasi pinadala ng Diyos sa iyo. Pwede mong bayaran yun ng 4 para sa Panginoon. Nasa sa iyo yun. Pero kung ako yun, Lord, salamat po, siguro 10 itatabi ko doon. Tama ba? Kasi ang liit ng 4. Tama po ba? Kasi gano'n naman talaga tayo, pero kaya lang, ang problema natin, pagka naging 1,000 na. Tama ba? Yun okay pa eh, 100, 10 piso lang 100 eh. Tama ba? 200, okay ba yung 20? 500, kaya ko pa yan, 50 yan. Tama ba? 1,000. 20,000. 50,000. 1,000,000. Ako sa totoo lang, kung magkaka-1,000,000 ako, hindi ka rin maghihirap na, ibibigay mo yung magkano, 10% ng 1,000,000. Ang liit lang eh, di ba? May 900 ka pang mag-itira eh. Maghihirap ka ba nun? Hindi lang kasi natin kayang gawin sa ating puso. Bakit? Hindi natin talaga kilala ang Diyos. Kasi bakit? Hindi kasi tayo nagbabasa ng Bible. Nung una, tama? Hindi tayo nag-meditate day and night, kaya hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin nakita, nasaksihan yung kanyang mga himala. Kung paano hinati ng Diyos ang dagat sa panahon ni Moses. Tama ba? Kung paano paluin ni Elias ang ilog Jordan para matuyo. Amen? Nakapaglakad sila para buhatin yung kabaktipan. Kay David, kay Joshua, huminto yung ilog, hindi umagos. Nakatawid sila. Biruin niyo yun. Yung Diyos na makapangyarihan na kaya maghimala. Bumuhay ng patay. Amen? Yung Diyos na tinatawag ni Elias, umulan ka ng apoy, umuulan ng apoy. Lord, wag mo paulanin. Hindi umuulan. Amen? Sabi kay Elias, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid kasi sila
lahat ng pagkakataon, sumunod si Elias eh. Pero kagaya rin natin, natakot din siya kay Jezebel. Pero nagbalik siya sa Panginoon. Yung pananampalataya niya talaga ay talagang binibigay niya sa Diyos. Ganun din tayo. Natitisod kaya ngayon tinig ng Diyos, narinig natin, kagaya ni Elias, bumalik tayo sa Diyos. Kagaya ni Pedro, bumalik tayo sa Diyos. Amen? Kaya gawin ng Diyos yun sa buhay natin kung maniniwala tayo sa Kanyang salita. Ibigay lang natin yung para sa Diyos. Kung gusto natin tayo pagpalain, magbigay tayo ng tithes sa Panginoon. Ngayon, itulong ko sa aking mga anak, baon mo, magkano Ninor? 20. Magkano tabi mo? 2 piso. Magkano sa 5 araw? 10 piso. Ano liit, no? Kadaling mo magkano, ibibigay mo pag meron kang, pag nasa church may pera ka, 20 pa. Kasi isang ko ang liit eh, di ba? Sanayin natin sa maliit, kasi kapag nakahawak ka ng malaki, hindi ka naman ninibago. Kasi ang pagpapala ng Panginoon pag bumuo sa atin, sabi ng Bible, hahabulin ka ng biyaya, hindi ka na maghahanap sa biyaya. Tama? Inisip mo yung buhay ko, Lord, lagi na lang akong naghahanap ng blessing, ng kung kanina ko lang malapit. Lord, anak mo ako eh. Sorry Lord sa mga nagawa kong mali. Yung mga consequences na inaarap ko ngayon, sorry. Pag bumaba sa Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, na minulat mo yung spiritual kong mata. Lubusin mo lang yung kagalakan sa aking buhay. Okay? Alam kong kaya mong gamutin yung mga bagay na nawala sa akin. Yung mga nagawa kong bagay ng baguhin. Kaya ngayon, gawin na natin yung alam natin tama na gusto natin mapagpala. Yung mga anak natin, yung ating buhay, yung ating mahal sa buhay, gawin natin yung salita ng sundin natin. Tayo magdidesisyon yan. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para makamutan natin yung mga bagay na dapat natin makamutan. Kasi anak niya tayo. Batid ng Diyos yung plano niya sa atin eh. Gusto niya tayong guminhawa sa ating mga buhay. Kaya lang, tayo yung gumagawa ng mga bagay na ikadadapa natin. Amen? Hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos. Yung church natin, ilang taon na tayo dito. Ilan pa rin yung bilang natin. Gusto natin gumawa ng proyekto, hindi natin magawa. Bakit? Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Tama po ba? Huwag tayong matitisod sa salita ng Diyos. Tatay natin ng Diyos, ayaw ng Diyos kasi na napapahamak tayo. Gusto ng Diyos yung tayo ay magiging masaya sa buhay natin. Yung kalambutan natin, tayo gumagawa eh. Kaya bigay natin yung para sa Diyos. Maging tapat tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kahit tayo nahihirapan sa ating buhay, sundin natin ang salita ng Diyos. Malakias 3:10. Subukin mo ako, sabi rito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masagalang pagpapala. Subukan mo lang ang Diyos sa bagay na yan. Subukan lang natin ang Diyos sa bagay na ito. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Sigurado, pagpapalaki tayo ng Diyos. Hindi lang yun, meron pa. Offering. Tithes and offering. Ang sabi ng 2 Corinthians 9:7-8, Brother Neron. Pakidali ako, Brother Neron. Please ng oras natin eh. 2 Corinthians 9:7-8. Kung magbibigay tayo sa Panginoon, dapat bukal sa loob. Hindi na pipilitan. Pag nabigay tayo sa Panginoon, huwag yung parang nagyayabang tayo. Dapat bukas talaga sa loob mo yan. Kung ito lang ang kaya kong bigay sa Panginoon, ibigay mo yan. Kapag sinabi ng Diyos, ibigay mo yan lahat, ibigay mo yan lahat. Huwag ka lang mag-alinlangan. Okay? Sabi nito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos, tandaan yan ha, sapagkat iniibig, minamahal ng Diyos, ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Gaano man kalaki o kaliit ang iyong handog, kapag iyan ay buong pagmamahal mong binibigay sa Diyos, malayo pa lang. Lunis mo lang, Lord, ito yung pera na para sa iyo. Hindi ko lang ito gagalawin. Para talaga sa ito. Kahit anong mangyari, kahit walang baon yung anak ko. Kahit magutom kami ng aking pamilya, Lord, para sa ito. Hindi ko ito gagalawin. Pag nakita ng Diyos sa buhay natin yan, ang sabi dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Biruin niyo yun. Bakit? Kasi pag binigay ng Diyos yung pangangailangan mo, parang pa may dumating ng bisita. Tama ba? Hindi nasira na yung budget mo. Kulang na yung pangangailangan mo. Amen? Kaya ibibigay ng Diyos kasi ang Diyos ay matalino. Amen? Alam
Yung nararamdaman mo, iniisip mo, pinuproduct, alam ng Diyos yan, pinagdaanan yan. Dahil kagaya mo, naging tao rin siya. Amen? Pangangailangan upang may magamit kayo, hindi para angkinin. Yung puros niya, ibigay mo rin sa iba. Amen? Huwag mo angkinin. Huwag mo ipagdamot sa iyong kapwa. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Sa abot ng iyong makakaya, sundin natin ang Diyos. Sundin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Mahalin natin yung ating kapwa. Yung mga biyaya na natatanggap natin sa Diyos, huwag natin angkinin. Hindi atin yan. Pinagkakatiwala lang ng Diyos sa atin yan para gamitin sa ating kapatiran. Marami tayong mga kapatiran na nangailangan. Meron tayong kapatiran na wala nang kakayahan magtrabaho. Meron tayong kapatiran may sakit, hindi nagtatrabaho. Meron siyang anak na paralitiko. Meron siyang anak din na hindi makatulong sa kanya. Meron siyang magulang na binubuhay na senior, pero wala siyang magawa kasi siya mismo ay paralitiko. Hindi natin nakikita, hindi natin naobserbahan yung mga kapatiran. Bakit? Self-centered tayo eh. Sarili lang natin yung nakikita natin, yung problema natin, yung pangangailangan natin. Amen? Na kung tutusin, alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo at kaya niyang isupply sa iyo yan. Amen? Pero takot tayong tumulong. At takot tayong magbigay para hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Kulang tayo sa tapang. Takot tayo magutom. Takot tayo magsakripisyo para sa ating mga anak. Ayoko magutom yung anak ko. Ayoko yung anak ko pa nagkasakit, hindi ko ma-hospital. Amen? Alam mo ba kung anong edad ng anak mo kukunin siya ng Diyos? Tama ba? Alam mo ba yung edad ng nanay mo kung kailan siya kukunin ng Diyos? O alam mo ba kung hanggang saang taon ka na lang nabubuhay sa mundong ito? Amen? Na hindi natin magawa yung mga bagay na dapat natin gawin dahil napipigilan tayo ng sarili nating kagustuhan. Amen? Isipin natin yan. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, magbigay ka ng tithes. At hindi lang yun, ibigay mo ng buong puso yung handog mo para sa Diyos. Malayo pa lang. Lord, ito yung aking trabaho. Salamat po. Ito yung offering ko para sa iyo, Lord. Kailangan ito ng mga kapatiran ko. Ama, sa pangalan ng Jesus, ibalik mo sa akin ito siksik-ligat ng mahapaw na pagpapala. Pangako mo yan. Kumprontahin mo ang Diyos. Basta makita niya sa buhay mo na talagang bukal sa loob yung ginagawa mo. Sabi rito, pagpapalain ka ng Diyos, paano may magamit ka sa pagkakawang gawa. Amen? Pagpapalain ka ng Diyos. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan, kasi pangangailangan mo, ibubukod niya na yun, ito para sa iyo. At ito naman, ang gagamitin mo sa pagkakawang gawa. Amen? Kaya di mo po problemahin yung sarili mo. Kasi igagawin ka ng save ng Panginoon kung magiging tapat ka sa gawain ng pagbibigay. May mga advisor ko na laging sinasabi sa akin niya, Ronnie, ang key ng prosperity, giving. Kaya may minimentor ka namin, may minimentor kita ngayon. Kasi ito na ako ngayon. Hindi naman sa sinasabi niya pinagpala siya, pero ako mismo kita ko sa buhay niya, talagang pinagpapala na siya ng Panginoon. Kaya binabahagi niya ang lahat ng kaalaman niya. Dahil nag-aalala siya sa akin bilang lingkod din ng Panginoon, na dating dumanas din ang ganun yung buhay niya. Ako na-appreciate ko yun. Kinakausap ko, ang dami kong bagay na tulad, Lord, sorry, ang dami kong maling ginawa. Mga bagay na hindi ko alam, salamat ngayon, binubunyag ko sa akin. Marami pa ako dapat matutunan. Kaya ngayon, ibinabahagi ko rin sa inyo yung mga bagay na natutunan ko ngayon na hindi na dapat baliwalain. Amen? Tandaan nyo, pag narinig mo ang tinig ng Diyos, ang yung puso huwag mong patigasin. Si bukas, bakit hindi na natin magamit yung buhay natin? At anong sasabihin mo pagharap mo sa Diyos? Ronnie, binigyan pa kita ng 1 oras sa buhay mo. Di pa ito kinuha, pero mamaya kukunin na kita, hindi ko alam yon. Ano yung ginawa mo sa loob ng 1 oras? May kwento kaya ako sa Diyos? Kaya pahalagahan natin yan. Sa mixing oras na narito sa mundo, gawin na natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Hindi natin alam kailan tayo magtatagal sa mundo nito. Amen? Salamat sa salita ng Diyos. Palakpakan natin. Amen? Pangalawa. Una, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Pangalawa,
magbigay tayo ng tithes and offering. Amen? Para tayo pagpalain ng Diyos. Pangatlo, bigay natin, suportahan natin ang mga lingkod ng Diyos. Bless or support the servant of God. Matthew 10:42. Brother Neron, Matthew 10:42. Yan, pag-pray natin na mayroon tayong mabilis na gadget, no? Tandaan ninyo, sino ang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya ay alagad ko, siya ay tiyak natatanggap ng gantimpala. Sino nagsalita dyan? Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. Pag tinanong ka, si Jesus ba nagsisinungaling? At sino ang kinakausap ni Jesus dyan? Tayo. Amen? Kaya maging mabuti tayo sa mga lingkod ng Diyos. Tandaan niyo, sino ang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya alagad ko, siya ay tiyak natatanggap ng gantimpala. Katandaan lang natin yan. Igalang natin at pagpalain ang mga lingkod ng Diyos. Pinakita niya rin yung Old Testament kay Abraham. Pangako niya kay Abraham. Genesis 12:3. Brother Neron. Genesis chapter 12, verse 3. Ang bilis ng oras natin. Genesis chapter 3 at 12:3. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen? Bakit ano ba yung purpose ng mga lingkod ng Diyos? Purpose ng mga lingkod ng Diyos ay ang ikalat, ang pagpapala sa lahat. Amen? Alin pagpapala? Yung good news, yung salita ng Diyos. Si Jesus Christ ang kaligtasan ng lahat. Trabaho ng mga lingkod ng Diyos yan. Lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalay kagaya ng mga ka-Abraham na pagpala maging tayong mga hintil sa buhay ni Abraham. Amen? Sa Israel. Yung nagkaroon ng Israel sa lahi ni Abraham kay Jacob, salamat kami naging matigas ang ulo nila. Tama? Yung naging matigas ang ulo nila na baling sa ating mga hintil yung pagpapala. Ano yung pagpapala na yun? Yung good news, yung kaligtasan pumasa atin. Si Jesus Christ. Binigyan tayo ng habag at awa. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya yung pagpapala kay Abraham, pagpapala na rin natin. Amen? At sa mga lingkod ng Diyos, si Abraham lingkod ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos na nagiging pagpapala sa lahat, dapat binibless natin sila, sinusuportahan natin sila. Okay? Para guminhawa at maging masagala ang ating mga buhay. Pastor, tinuturo mo yan para pagpalain ka, hindi. Hindi lang naman ako pastor dito eh. Hindi ko tinuturo yun para mapagpala ako. Tinuturo ko ito para mapagpala kayo kasi ako man din, hindi ko nagawa ito dati. Kaya naranasan ko din na hindi pagpalain. Pero kung noong ko pa ito nalaman, di noong ko pa ito ginawa, pinagpala na ako ngayon. At kung kayo nagpapala din, di sana napagpapala ako at napagpapala ko rin kayo. Amen po ba? Anong sabi ng Bible? Sa 1 John, na utos ng Diyos, magmahalan kayo. Tama? Na ipapakita niyo yung pagmamahal niyo sa aming mga lingkod ng Diyos at napapakita namin higit ang pagmamahal namin sa inyo na nakapaglingkod kami sa Diyos ng lubos. At naibahagi namin yung mga kaalaman na binibigay sa amin ng Diyos sa inyo. Amen? Halimbawa ako, paano kung magagawa aking mga tungkulin kung kailangan kong buhayin ang aking pamilya? Kung kailangan kong maghanap buhay, paano kung mag-i-evangelize na hindi nyo magawa? Tama po ba? Eh, busy kayo sa pag-aaral, busy kayo sa inyong mga trabaho. Tapos si pastor yung lagi nagbibisita. Si pastor yung nag-evangelize. Si pastor yung nag-devotion, nag-prayer meeting para panalangin at pagpalain kayo lahat. Ang tanong doon ay panalangin niyo po si pastor. Pwede bang malapit sa inyo si pastor para i-enhance niyo? Kapatid, panalangin mo ako, may sakit ako. Tama ba? Kapatid, panalangin mo ako, pagpalain ako ng Diyos, eh pastor ako. Tama po ba? Yan yung mga bagay na sinasabi sa, ulitin ko lang, huwag tayong matitisod sa salita ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos na inahahayag ng Diyos, dapat natin ipagpasalamat. Pag pinagpapala natin ang lingkod ng Diyos, pumapa sa atin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Amen? Pangako niya kay Abraham
lingkod ng Diyos. Hindi niya inisip yung buhay niya. Inutusan ng Diyos pumunta ka sa Haran. Hindi niya inisip yung sarili niya. Hindi niya inisip, ay, mayaman ako dito sa lupain ko, iwanan ko. Tumira siya sa kubul-kubul. Namuhay siya ng dayuhan. Namuhay siya ng mahirap para sundin ng Diyos. Ganun kami mga lingkod ng Diyos. Tinatalikuran namin yung aming mga anak, yung aming mga utang na dapat bayaran para paglingkuran namin ng Diyos, magawa yung tungkulin niya. May mga tao lumalait sa amin, hindi namin pinapakinggan dahil gusto namin gawin yung tungkulin ng Diyos. Pag tinawag kami ng Diyos, hindi namin, Lord, saglit lang, palilibing ko yung tatay ko. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mong ilibing ng kanilang mga bangkay ang kanilang mga sariling mga patay. Tama ba? Hindi namin pwedeng sabihin yun. Pag kami tinawag ngayon, iiwan namin yung aming dala. Kagaya ni Peter, iniwan niya yung tatay niya. Iniwan niya yung isda niya, yung bangka. Tinalikuran niya yung buhay niya. Mahal mo ako, Pedro, Panginoon. Binigay na namin yung buhay namin sa'yo. Tama mo ba? Ganun yung mga tungkulin namin bilang mga pastor. Na hindi natin nakikita. Bakit? Kasi una, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin nakikita, ay, yung pag-ibig pala dapat sa likod ng Diyos ganito, kagaya pala ni David. Kagaya ng mga nauna sa amin. Tapos, ay, yung tithes and offering pala. Sa mga Levita pala yun, ng Old Testament. Sino ba yung mga nasa church sa panahon ngayon? Ay, si pastor pala yun, nasa church. Kaya pala si pastor ang hirap sa buhay kasi dapat pala may sumusuporta sa kanya yung church. Ngayon, hindi kasi marami yung income ng church kasi, ay, wala ako pala ng church, hindi pala ako nagta-tithes. Tama po ba? Ako naisip ko yan eh. Ay, Lord, sorry, kaya pala yung church namin eh. Tagal na, hindi pa lumalago. Hanggang ngayon, may problema pa sa pambayad ng kuryente. Pagkain kapag ka may anniversary, nag-aabagan pa kami. Tama po ba? Tutusin, kung tapat tayo sa tithes and offering, hindi tayo kaambagan eh. Yung pagpunta natin sa Jesus Race, yung damit na yan, hindi na kailangan sponsoran yan eh. Sa church pa lang, provided na yan eh. Tama po ba? Pag may excursion tayo, hindi na tayo mag-entrance eh. Church pa lang, o tara na! Bihis na kayo! Tama po ba? At hindi natin ramdam yun. Kasi pinagpapala ka rin ng Panginoon. Ang sarap, di ba? Ako nangarap ako ng gano'n. Sa totoo lang, pinipray ko, Lord, bless mo naman yung church namin. Kung wala kang gamitin, kami gamitin mo para sa church namin. Lord, gamitin mo yung business namin kahit nga lugi na kami. Bumagsak yung negosyo ko pero hindi ako naniniwala bumagsak. Lord, gamitin mo pa rin yung bagsak ko negosyo. Lord, kahit kami may utang, kailangan namin tumulong sa kapwa. Lord, tulungan mo kami kapag may pumuntang manghihirap sa amin, kahit sandaan, wala kami maibigay eh. Ang sakit sa loob eh. Lord, nang bibisita ko, nilanapusan ko yung bahay ng miyembro namin may sakit eh, kasi inasahan niya, may bibigay ko sa kanya, kaya Lord, wala akong maibigay ngayon eh. Mga bagyo kasi eh, sinisi ko pa yung bagyo. Tama ba? Lord, sorry kasi sinisisi ko pa yung bagyo, anak mo ako eh. Dapat yung bagyo, inaapakan ko gaya ng agila, lumilipad ako sa ibabaw eh. Amen? Ang bigat sa loob. Kaya salamat sa Panginoon, marami siyang taong ginagamit para ituro sa akin yung mga bagay na dapat kong matutunan. At pinagsisisihan ko sa aking buhay ngayon. Kaya ngayon sabi ko, Lord, salamat po. At lubit mo, tulong mo. Balik ako sa prayer, Lord, tulungan mo ako. Magawa ko ito sa aking buhay. Ayoko maging suwain mong anak. Kasi sa lahat ako lang dapat gumawa nito. Kasi ako yung pastor, ako yung tagapangunan ninyo. Amen? Kaya unti-unti, sinisikap ko. Napansin niyo sa ating mga pamunuan, may mga bagay akong gustong alisin. Kasi bilang lingkod na Diyos, kailangan ko maging huwaran sa inyo. Kahit napakabigat na mga suliranin bilang tinaanan namin. Sa totoo lang. Kailangan kong gawin yung tungkulin ko sa Panginoon bilang Ama ninyo. Amen? Kasi yun ang talagang dapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Hindi ko sinasabi ito para sarilinin ko yung biyaya. Sinasabi ko ito para mapagpahala ang lahat sa atin. Amen? Kasi yun ang naisabihin ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya pala makalaki lang Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanyang inihahayag sa atin. Key sa biyaya. Lahat tayo dapat maging tapat sa pagbigay ng tithes. Bigay din tayo ng offering. Kung di natin kaya gawin yun, hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos. Kung kulang ang iyong karunungan, sabi ng
Diyos, hilingin mo sa Diyos. At ang Diyos ay nagbibigay at hindi nanunumbat. Amen? Kaya lahat yan, balik tayo sa panalangin sa Panginoon. At nawa, buksan niya ang ating mga spiritual na mga mata. At panghuli, kailangan na natin magtapos. Maging faithful tayo sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Lahat ng ating mga narinig ngayon, meditate the Word of God, magbigay tayo ng tithes and offering, bless natin yung mga pastor, hindi mo yan magagawa kung hindi ka talaga nagtitiwala sa Diyos. Kung imposible kasi yan, Panginoon eh. Wala na akong pera, magbibigay pa ako. Tama ba? Bigas na lang namin, kakainin na lang namin, bibigay ko pa. Kawawa naman yung anak ko, bata pa naman. Tandaan natin ito mga kapatid. Kaya tayo pasagrahin ng Diyos sa lahat ng bagay kung talagang tayo susunod sa Kanya. Amen? Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos na dapat natin pagtiwalaan. Amen? Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lahat ng bagay na yung pangangailangan, kasama na yung mga mahal mo sa buhay, natin sa buhay, kayang pasagarahin ng Diyos yan. Kung uunahin natin ang paghariin siya sa ating mga buhay, magtitiwala tayo sa kanyang kabutihan. Amen? Santiago 5:16-18, Brother Neron. Santiago chapter 5, 16-18. Santiago chapter 5. 16-18. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. 17. Si Elias ay isang taong tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. 18. At nang siya ay manalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Biruin niyo na, si Elias ay tulad din natin. Pero siya kapag humihiling sa Diyos, tinutugon ng Diyos. Kaya isa lang ang nais ng Diyos sa atin, maging tapat tayo sa Kanya. At ang lahat ng ating mga panalangin, ibibigay niya sa atin kagaya kay Elias. Amen? Malaki ang nagagawa ng isang tao may pananampalataya sa Kanya. O ng isang taong matuwid, kasi hindi naman tayo nagiging matuwid kung wala tayong pananampalataya. Hindi tayo nagiging matuwid sa ating gawa. Nagiging matuwid tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. At kung tayo may pananampalataya sa Diyos, doon pa lang tayo makakagawa ng katuwiran sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. At nawa, ang kanyang mga salita ay tumimo sa ating mga puso. Okay? O, basahin na lang natin yung Kawikaan, chapter 3, verse 1. Kawikaan, Brother Neron, chapter 3, verse 1 to 8. Para mabilis, basahin na lang natin to. Kawikaan chapter 3. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng ating napakinggan ngayon, huwag natin kalilimutan. I-apply natin yan para masubukan natin at maralaksan natin ang pagpapala ng Diyos. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. Gagaya na narinig natin kanina. Alam mo ba, mamaya o bukas, tatagal pa yung buhay mo. Kaya gawin na natin yung mabuti na dapat natin gawin. Humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Para tayo sumagana. Sabi, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Sige, hanggang 8 yan, brother. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao kasi ang Diyos ang nakakaalam ng isip at puso mo. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling sa Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at ang Diyos na nakakasaliksik ng iyong puso ang siyang magpapala sa iyo. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao, iaangat ka niya. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang malalangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. 7. Huwag mong ipagyabang ang iyong kalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. 8.
Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang bigati, gagaling ang iyong sugat. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang salita. Na ipinapangako niya sa atin na kung ating ito'y gagawin, tiyak na tayo pagpapalain. Kaya tandaan natin, sabi ng awit, chapter 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautos ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad nila pulong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sa riba, ang dahon at namumunga sa tagdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya nagtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Amen? Lahat tayo tumayo. At tayo manalangin sa Diyos bilang pagtatapos. At kung may mga bagay tayong hindi nagawa sa ating mga tinalakay, pwede natin hilingin sa Diyos yan na tayo patawarin. At dahil nalalaman na natin ang kanyang salita ngayon, hilingin natin na magawa natin ito para pagpalain tayo sa ating mga buhay na ito. Amen? Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa iyong buhay at banal na salita na aming napakinggan ngayon, Lord. Nakikita mo, lalaki, babae, gamirito ngayon, bata man, Panginoon, matanda, Panginoon, ano man ang aming kakayuan sa buhay, ano man ang aming katungkulan sa iglesyang ito, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon, yung mga isip, salita at gawa ng mali, Panginoon, paniniwala namin, pananaw namin sa aming mga buhay, na naging dahilan, Panginoon, ng aming mga suliranin, Panginoon, aming mga problema, aming mga karaingan, Panginoon, na iniinda, Lord, na kami naman ay may gawa, Lord, patawarin mo kami. At salamat sa iyong buhay at banal na salita na nagpapaalala sa amin, tinuturo mo sa amin, Panginoon, at hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na nawa, kahabagan mo kami. Loobin mo na magawa namin ito, kontrolin mo kami, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na nasa sa amin, ay manayang pinaghahali namin sa aming mga puso upang magawa namin ito, Panginoon, sa abot ng aming makakaya, sa habag at awa, Panginoon, sa konbiksyon ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa iyong buhay at banal na salita. Na yung mga biyaya, Panginoon, na yung nais ibigay sa amin ay kaya namin kunin basta kami ay susunod at mananampalataya lamang sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa lahat ng karunungan na yung binigay sa amin. Pagnabayan mo kami, Panginoon, sa aming buhay. Nais namin, Panginoon, na magamit mo kami sa higit na nararapat, Panginoon, sa iglesyang ito, na yung ibinigay sa amin upang pangunahan, upang magpagsalusaluhan namin, Panginoon, ng mapalago. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Purihin ka. Salamat, Ama. Lord, gabayan mo kaming lahat, Panginoon, sa susunod na oras, sa aming mga buhay. Nawa, itama mo kami sa lahat ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng tibay, katatagan na nagmumula sa iyo. Ay sa lahat, pusong tapat, Panginoon, na talagang maninindigan sa iyong salita, Panginoon. Pusong laging nagmamahal sa iyo at sa aming kapwa nagmamalasakit, Panginoon. Dumadamay, Panginoon. Hindi lang lagi namin nakikita kami sarili, bagkus, Panginoon, nalalaman namin ang kakaingan ng bawat isa sa amin at nagagawa namin makipag-participate o tumulong, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po. Mangyari yung kalooban sa buhay namin. Pagpalain mo kami, Panginoon, para magamit din kaming pagpapala para sa iba. Salamat. Lahat ng ito'y aming dinadalangin sa iyo at pinagpapasalamat, lalo na sa iyong salita na aming napakinggan ngayon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkalaki ng Diyos, purihin ng ating Panginoong Jesus. Sa wagin ito tayo makakaupo na at dadako na tayo sa announcement, okay? May mga t-shirt na tayo. Libre na ata yan. Tama ba, Sister Nora? Sa ating pamasahe, hindi ko alam kung ano yung plano. Wala naman ang pag-uusapan na gagastos tayo, di ba? Wala pa naman. Basta ang alam lang natin, nagkakanvas tayo ng sasakyan. Sino ba yung may mga kilalang pwede natin arkilahin doon? Baka mayroon kayong kakilalang sasakyan na kasya naman tayo. Jeep o kaya ba, nakasya tayo. At tanongin kung magkano sa mall o Asia. Balikan, may kilala kayo. Kaya, kung mga apps, yung bago ngayon, mukhang mura yun, eh, no? K-Drive. Ha? N-Drive, baka mura yun. Baka nakapag-book na kayo doon.
Pwede bang tanongin yun kung magkano sa Mall of Asia, kung may malaki ba silang sasakyan na kasya tayo. Para alam natin kung magkano yung gastusin. Yun lang, yung kailangan natin